Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Llorente sa probinsya ng Eastern Samar. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Llorente. May butag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit ika-siyam-na-pu't-isang kabanata, ang talata po ay 7. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At Lord, naming idinudulog sa iyo ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubo sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan. Ipahintulot mo, Amang Diyos, na aming maranasan ang pagsasaayos ng iyong Santong Espiritu upang tunay ang landas na aming tahakin ay ang landas ng iyong katwiran. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Llorente sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Llorente nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitakda ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Lorente. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa
Tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo, ikalabing-anim na kabanata. Ang talata po ay 6 hanggang 8. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, "Mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto, at bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito sa kanya, kayo nagrereklamo, hindi sa amin." Idinugtong pa ni Moises, "Mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo." Sorry po. Hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang reklamo ng tao at ang katapatan ng Diyos. Ang ating mga reklamo sa buhay ay hindi lamang laban sa ating sitwasyon o sa mga tao sa ating paligid. Ang mga ito ay reklamo laban sa pamamahala at kabutihan ng Diyos. Sa kabila nito, ang Diyos ay nananatiling tapat at nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Kapag atin pong tinignan, meron pong kultura ng pagrereklamo. Napakadali pong magreklamo kapag mahirap ang buhay. Nagrereklamo tayo sa trapiko, sa trabaho, sa gobyerno. Ang mga Israelita, katatapos lang palayain mula sa Ehipto. Sila po ay nasa ilang at nakaranas ng gutom. Sa halip na magtiwala, sila ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Una, dapat po nating tignan na ang reklamo ay direkta sa Diyos. Sa verses 7 and 8, ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa Kanya, hindi sa amin. Madalas natin isisi sa ibang tao ang ating mga problema. Kapag tayo ay nagrereklamo, kinu-question natin ang plano ng Diyos. Sinasabi natin na hindi sapat o mali ang ginagawa niya. Ikalawang punto, ang Diyos ay nakikinig kahit sa ating mga hinaing. Ang sabi po ng verse 7, narinig niya ang inyong reklamo laban sa Kanya. Hindi po bingi ang Diyos sa ating mga nararanasan. Alam niya yung ating mga kakulangan. Alam niya yung ating takot. Ngunit nais niya na lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, hindi ng reklamo. Ikatlong punto at ikahuli. Ang tugon ng Diyos ay kagandahang loob at biyaya. Sa talata 6 at 8, mamayang gabi bibigyan kayo ng karne.
bukas ng umaga, tinapay. Kahit nagkasala ang mga tao sa kanilang reklamo, tumugon pa rin ang Diyos. Nagpadala siya ng mga pugo sa gabi at mana sa umaga. Ito ay patunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan sa kanyang pangako. Suriin natin ang ating mga puso. Yung ating mga pasasalamat, yung ating mga reklamo. Ano ang mas mainam na ipanatili? Ano ang mas mainam na ipabatid sa ating Diyos na buhay? Magtiwala po tayo dun sa proseso na pinapayagan ng Diyos na ating daanan. Ang ilang o ang disyerto ay lugar ng pagsubok, hindi ng kapahamakan. Alalahanin natin yung mga himala ng Diyos sa ating mga buhay. At hayaan nating ang pag-asa ay magmula sa katotohanan. Hindi nagpabaya ang Diyos. Huwag nating hayaan na takpan ng ating mga reklamo ang mga pagpapala ng Diyos. Si Yahweh ang naglabas sa atin mula sa Ehipto ng kasalanan at kahirapan. Siya ang tapat na nagbigay sa atin ng tinapay at karne sa araw-araw. Kaya tayo ay mamuhay ng may pagtitiwala at pasasalamat. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagrereklamo na aming ginawa nang wala kaming ganap na kabatiran na sa iyo namin ito ipinatutungkol. Lord, patawarin mo po kami. Hayaan mo na maging bukas ang aming kaisipan sa katotohanan ng pandaraya ng kaawa. Ipahintulot mo, Amang Diyos, na hindi kami magreklamo. Bagkus, aming ipagpasalamat ang patuloy na pagsama at pangunguna mo. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Ama, ang lahat ng karanasan, ang lahat ng mga pangyayari sa aming mga buhay. At simula po ngayon, itinatalaga namin ang aming mga sarili na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. At dahil dito, kami mag-aalay ng pagpupurit pagsamba at ang aming pag-asa ay patuloy na nakatuon sa mga bagay na iyong gagawin. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Lorente, sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin, magkaroon po ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba, magkaroon ng pagmamahalan. Ipahintulot mo na ang pagkakaisa na matatagpuan sa katawan ng aming manunubos ang siyang maging dahilan upang maitatag ng Santong Espiritu ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Lorente. Maging dahilan nito upang dumaloy ang kapangyarihan. We declare the fire of revival in Jesus' name. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mong dumaloy at maranasan din po ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Iluhusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang kaunlaran.
at maranasan din sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo amang Diyos na dumaloy ang iyong kapangyarihan at maranasan namin ang tagumpay katulad ng iyong ipinangako. Ang sabi mo kami magiging America of Asia, launching pad of the gospel, missionary, sending country. Ipahintulot mo na ang dakilang pagkilos mo sa aming bayan ay magpatotoo ng iyong pagsama at pangunguna. Kaya namin idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero at mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan sa kanilang pagbabahagi ng iyong kaligtasan sa mga bansa na iyong pinagdalahan. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa aming gobyerno at ang aming hiling tunay na aming maranasan ang malayang pagkilos mo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo mga training agencies katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institutes. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para magtagumpay sila sa pagsunod sa dakilang kalooban. We also declare blessings sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bansang ito. Hayaan mong gamitin mo silang tagapagdala ng iyong mabuting balita sa iba't ibang panig ng daigdig. As we also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan, dumaloy ang iyong pagsama at pagkilos. As we also claim your blessings sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. Lord, we declare the fire of revival as we speak peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakataon po ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.